Hello po. Magandang tanghali ng araw ng linggo. O kung tawagin Lord's Day. Yan. Araw ng linggo, tinatawag na Lord's Day. Ano po? Ayun, tayo po ay mag-aaral ng Ebanghelyo. Nandito po tayo sa tahanan. Sister. Sister, anong pangalan mo? Sir Carmen. Yan. Hello po. Dito tayo ngayon. Magbahagi tayo ng salita ng Diyos. Alam nyo, sa buhay ng tao, kung sa tingin ninyo parang hindi mahalagang pagsishare tungkol po sa salita ng Diyos, malaking bagay na mali yan. Kasi pagka dinadala po ang mabuting balita o salita ng Diyos sa bawat tao, ibig sabihin po, yung tao na yan, may bigay siya sa salita ng Diyos. Kasi kung hindi siya maibigin, hindi naman niya pakikinggan ang salita ng Diyos. Ganun lang po kasimple. Kaya sabi ni Jesus nung araw sa kanyang panahon, nang nagutos siya, mayo kayo. Kung ayaw nila, di, ganun talaga. O kayong mga nanonood ng video, mahilig po ba kayo makinig? Baka naman, kunwari ko na rin lang. Kaya tayo po yung mag-aaral, dala po natin ang Biblia, salita ng Diyos Biblia, yan o. At merong nakalagay dito, sa baba. Ayan. Basahin ko ano, kasi hindi nyo makita, malilit eh. The Word of God is to be proclaimed to all. Dapat ipahayag sa lahat ang salita ng Diyos. Not only to the church goer. Kaya kahit yung mga pumupunta sa simbahan, dapat may bahagi din ang salita ng Diyos sa kanila. Kasi po ang salita ng Diyos, walang pinipiling sekta ng reliyon. Di ba sasabihin, ay may reliyon kasi ako. Hindi po pwede yung gano'n. Kasi pagdating ng araw po, paghaharap tayo sa hukuman ng ating Panginoong Yesus, wala naman siyang babanggitin pangalan ng simbahan. Wala. Halimbawa, nakapila ka, oy, ikaw membro ng ganito. Hindi po gano'n. Ang tinitignan lang, yung pangalan. Yung pangalan mo, kung saan siya nakatala. Sa aklat ng buhay o aklat ng kapahamakan. Ganun lang po yun. Kaya wag tayong masyadong, ano ba tawag dito? Masyadong, hindi, yung masyado tayong dikit na dikit sa ating simbahan na kinabibilangan. Parang ganun ba? Wag. Kundi ang hanapin dito ng Biblia, okay? Magbabasa na tayo, no? Pero bago tayo magbabasa, siyempre, tayo muna ay iingi ng tulong sa ating Panginoon Diyos, kagaya ng panalangin. Panginoon Diyos, minsan pa, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita. Buksan ang puso't isip ng bawat isa upang aming pagkinabangan po ang iyong mga salita. Sapagkat ang iyong salita ay pagkain ng aming katawang panluhog. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay. Yung ating, hindi ko naman po sinasabi, huwag kayong maging sa inyong mga simbahan pero, inay-inay lang Kasi sabi rito sa Biblia, sa Lucas chapter 18, verse 8, ganito po ang mababasa, second paragraph. Ngunit kung ako na anak ng tao ang magsasalita, si Jesus ginagamit niya yung titulo ng anak ng tao. Kasi po, pinanganak siya ni Maria, kaya anak ng tao ang ginagamit niya. Po, tingnan natin, tuloy natin.
Ngunit kung ako, na anak ng tao ay bumalik rito sa mundo, mundo natin, may makikita kaya akong mga taong sumasampalataya sa akin. Maliwanag po ang tanong ng ating Panginoong Yesus. Meron ba akong makikita? Oh, na may pananampalataya sa akin? Yan lang po eh. Ngayon, kahit anong simbahan ka nakabilang, ano man simbahan ang kinabibilangan mo, kaibigan, o denomination, ang importante lang po dyan, yung pananampalataya natin. Kasi maliwanag po naman ang sabi ni Jesus, babalik siya rito sa mundo natin. Anong sabi niya? May makikita kaya akong mga taong sumasampalataya sa akin. Kaya napakahalaga po ng pananampalataya ng tao, ng bawat isa kay Jesus. Okay, tignan pa natin dito sa Lucas, ay sa sulat ni Juan 3:16. Sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao, sa sanlibutan, ibinigay niya kanyang kaisang anak si Jesus, upang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan palang mga tao sumasampalataya kay Jesus. Yan pala'y patungo sa buhay na walang hanggan. Pag sinabi pong buhay na walang hanggan, yan po'y papunta sa langit, sa piling ng Diyos. Sino lang ang pupunta sa langit? Maliwanag po ang kasulatan. Wala tayong dinadagdag, wala tayong binabawasan. Kung sino man tao ha, ano man ang reliyon mo, ano man yung sektang reliyon mo, kung kinabibilangan mo, hindi yan. Kaya sabi ko po, yung iba kasi nagpapakamatay dahil lang sa reliyon nila. Pumapatay ng dahil din sa reliyon nila. Nang dahil sa kanilang reliyon, nakikipag-away. Nakakita na ba kayo? Nang dahil sa reliyon, nag-away-away sila. Pero ano nakalagay dito? Sabi ni San Lucas, chapter 18, verse 8, maliwanag. Sabi ni Jesus, kung ako'y babalik sa mundong ito, may makikita kaya akong mga taong sumasampalataya sa akin. Maliwanag po eh. Sumasampalataya sa Kanya. Tingnan pa natin ang isang talata. Dito po sa Mateo, ganito po rin ang nakasulat. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Mateo 28:20, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Ito po ay tagubili ni Jesus sa kanyang mga apostoles sa kanyang panahon, na yung kanyang mga apostoles tinutusan niyang mangaral. Ipangaral ang kanyang aral. Yung turo't aral ng ating Panginoong Yesus, kasi ang nakalagay po rito, napakaliwanag. 20, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Kanino utos? Kay Jesus. Yung utos ni Jesus dapat sundin po ng bawat isa sa mga tao sa buong mundo. Kapag sinusunod mo yon ang may pananampalataya kay Jesus. Yun po ang babalikan ni Jesus dito sa mundo. Yun nakasulat sa San Lucas 18:8. Na kung darating si Jesus dito sa ibabaw ng mundo, meron kaya kung makikitang mananampalataya sa akin. Sino yung mananampalataya sa Kanya? Yung naturuhan. Anong tinuro? Yung aral ni Jesus.
Ngayon po, napakaraming reliyon eh. Anong tinuturo nila? Aba, yung reliyon nila, tinuturo nila. Oh, kaya nga nagkakaroon ng away-away eh. Dahil sa masyado po silang kapit na kapit sa kanilang reliyon. Hindi. Mabuti yung reliyon kung mabuti ang tinuturo. Pero kung ang tinuturo ng reliyon mo, yung leader nyo, yung kanilang mga halam, yung kanilang gustong ipatupad, wag, hindi ganon. So, anong nakalagay dito? Turuhan. Sinong tuturuan? Yung mga tao. Sinong mga tao yan? Yung willing makinig. Siyempre, hindi mo naman tuturuan yung walang panahon sa kanya eh. Halimbawa, sabi mo, brother, sister, Bible study po tayo. Ay, at saka na lang yan, marami akong ginagawa. Yung bang ganong klaseng tao, nagpapakita ng interes? Hindi. Ang meron lang interes po, alam nyo sa aking mga karanasan, meron po akong pinupuntahan mga bahay, yung iba naman may ginagawa, pero bibitawan po yung ginagawa nila. Bibitawan. At sila'y makikinig. Meron naman, na kahit napuntahan mo sa bahay, okay lang. Habang nangangaral ka, sila naman, busy sila sa loob ng tahanan. Kung anong kinakalkal nila sa loob ng tahanan. Pero okay lang sila. Okay lang na dalawin mo sila. Sabi pa nga ng iba eh, sige lang pastor, tuloy-tuloy ka lang. Samantala kami, tuloy-tuloy kami sa ginagawa namin. Parang ganun ba? Yung isa, maganda yon. Pag meron siyang ginagawa, pupuntahan ko, ito sa gawa. Makikinig muna. O merong isang tatay naman, pinupuntahan ko. Silang mag-asawa. O niyayaya niya yung kanyang mga anak, kanyang mga hapo. Ay, ali kayo dito. Nagagalit siya sa kanila pag ayaw nila eh. O. Kasi po, napakaganda talaga na tayong mga tao, maturuhan. Kasi po ang Biblia po kasi nagtuturo yan eh. Diyan mo makikita, abang nabubulay mo ang Biblia, diyan mo nakikita yung malaking kamalian mo sa buhay. Halimbawa, may mababasa ka, bawal magbisyo. Paano ngayon? Nagbibisyo ka. Talagang tuturuan ka ng Biblia. Ano po? Kaya tandaan ninyo, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, ang ituturo sa mga tao yung aral niya. Aral ni Jesus. Walang iba. Kapag tinuro niya, yung tinuro ni Jesus ang ipapangaral mo, yun ay mabuting reliyon nyo. Pero kung ang pinangangaral niya, kung ano-ano lang, ay may di mabuting reliyon yan. Hindi. Tuloy natin ang talata. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. At tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Sinong sasamahan pala ni Jesus? Yung willing maturuan ng aral mismo ng Panginoong Jesucristo. Kaya pag-aral ni Jesus ang ituturo mo sa tao, pag nagkaroon ng pananampalataya ang taong yan, walang iba kundi yung mismong aral ni Jesus. Kaya pagbalik ni Jesus, yun din ang hahanapin niya sa mga tao. Kung ikaw ba na tao, naturuan ka ng aral ni Jesus at pinaniwalahan mo at sinunod mo. Ganon. Hindi yung kung ano-anong itinuturo eh. Huwag po kayong magpaloko. Meron pong Biblia, magbasa kayo. Malaya po tayong makabasa ng Biblia. Yung ibang reliyon, pinagbabawalan yung miyembro nila. Huwag kayong magbasa. Kami lang ang may karapatan magbasa ng Biblia, sabi nila. Kaya kahit ano sabihin nila, siyempre naniniwala yung kanilang mga miyembro, bakit? Hindi kasi sila nagbabasa. Pero kung nagbabasa ka ng Biblia, malalaman mo kung niloloko ka o hindi.
Kaya malaya po tayo. Magbasa, ako lagi kong pinapayo yan. Magbasa po kayo ng Biblia. Huwag kayong magpahuto sa mga mang-uhuto. Oh. Alin ang hanapin ni Jesus? Yung may pananampalataya sa Kanya. Bakit ka nagkaroon ng pananampalataya? Dahil narinig mo mismo yung aral ni Jesus. Tingnan natin si Pablo. Paano nagkakaroon ng pananampalataya kay Jesus ang isang tao? Ayon kay isang Pablo na apostol, sa mga entil ay ganito ang ating mababasa. Sa Roma 10:17. Sasampalataya lang ang tao kung maririnig niya ang mensahe tungkol kay Kristo. O kanino mensahe? Tungkol kay Kristo. Yung aral ni Kristo. Sasampalataya lang ang tao. Ano sasampalatayanan niya? Yung turo at aral ng ating Panginoong Jesucristo. Oh. Sasampalataya lang ang tao kung maririnig niya ang mensahe tungkol kay Kristo at maririnig lang niya kung may mga ngaral sa Kanya. Kaya kung willing ka na makinig, halimbawa, inalok po kita ng Bible study. Kung talagang maibigin ka sa Diyos, di pagbigyan mo ang salita ng Diyos. Yan. At ang akin naman tinuturo, walang iba kundi si Jesus. Yung lahat ng aral niya sa Biblia, yan ang tinuturo ko, hindi po ako nagbabago. Bakit? Yun po ang pinasasabi ni Jesus Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inihutos ko sa inyo, sabi ni Jesus. Utos niya na lahat ng tao sumunod sa kanyang utos. Ngayon, paano ka makakasunod? Natural, makinig ka. Sabi niya, ulitin natin, sasampalataya lang ang tao kung maririnig niya ang mensahe. Meron bang maririnig? At natural, yung maririnig mo nga Tungkol kanino? Yung mensahe about Jesus. Sino si Jesus? Ang ating tagapagligtas. Amen. At maririnig lang niya ito kung may mga ngaral sa kanya. Alam nyo, nung araw po sa kapitbahay ko, meron nagtuturo dun Yung kapitbahay ko, tinuturuan niya. Pero narinig ko iba rin sinasabi niya. Anong sinabi ko dun sa mama? Brother, meron ka naman Biblia, ba't hindi mo basahin ang Biblia mo sa harap ng tao? At ang narinig ko mga sinasabi mo, pang-personal na yan Pinipersonal mo yung matanda ka ako. Kung hindi mo siya babasahan ng Biblia, kung gusto mo, para na may personal ka, di lumayas ka na lang ka ako. Di umalis siya. Isipin mo, magsishare ka ng salita ng Diyos, hindi mo naman binabasa. Kailangan babasahin mo. Ngayon kung meron ka mga gusto malaman sa mga binabible study, after ng Bible study, mag-usap kayo kung ano yung gusto mo pa matutunan o malaman sa kanila. Ganun po ang Biblia. So, ang ating pananampalataya ay napakahalaga sa harapan ng ating Panginoong Yesus. Kasi po yun nasukatan wala namang iba. Hindi naman sinabi ni Jesus, kailangan mayaman ka. Kailangan milyonaryo ka. Kailangan maganda ka. Kailangan matangkad ka. Wala. Kung ano lang yung pananampalataya mo, naman ang lahi mo. Maputi ka, kayumanggi ka, o kagaya na sa Africa, mahitim sila. Hindi na importante yung kulay. Ang mahalaga, yung pananampalataya mo kay Jesus. Panguli. Tandaan nyo pagdating niya rito, hanapin niya yung pananampalataya, magkakaroon ka ng pananampalataya, sabi na pa, basta pakikinig sa mensahe about Jesus. Ngayon, alam niyo, napakahalaga talaga yan, kaibigan.
yung nagsisimula yan sa pakikinig. At dyan nabubuo naman yung pananampalataya ng tao sa ating Panginoong Yesus. Bakit? Aral ni Yesus ang dalawa, wala namang iba eh. Yung iba, kung anong aral na simbahan nila, dala-dala nila. Pinagmamalaki pa nila. Wag, hindi tama yan. Sumunod lang po tayo sa nakasulat. Kaya kung ano po yung nakasulat, tingnan nga natin. Ano ba yung nakasulat? Tingnan natin ha. Dito po sa sulat ni Pablo. Ano ba nakasulat? Ito, unang Korinto 4:6. Huwag niyong iigitan ang sinasabi ng kasulatan. Huwag na nating iigitan. Kung ano po yung nakasulat, tanggapin nating maluwag sa ating puso. Amen po ba, kaibigan? Siyempre, amen naman. Kung ano po yung nakasulat, tanggapin po natin. Salamat sa iyo, Panginoon Diyos, sa iyong turo at aral sa amin. Napakaliwanag po ng turo niyo. Sa muling pagbabalik ng aming Panginoong Yesus, ang tinitiyak niya, siya mismo sa kanyang sulat, ang hinahanap niya para sa tao ay walang iba kundi yung pananampalataya nila. Salamat po, Panginoong Diyos, sapagkat biyaya naman po sa amin, yung sister, mananampalataya na po kami. Patuloy mo lang kanyang palakasin sa aming faith sa iyo. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Kayong mga nanonood ng video, like, share, i-share nyo sa iba. Mabuti po yung nagsishare kayo ng tamang aral. Kaya sana magsishare kayo kung ano lang. I-share nyo po yung nasa Biblia. Sige po, ako po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito tayo sa Barangay 102, Sonid, District 1, Tondo, Manila. Kasama natin si Sister Carmen. Yeah, Sister Carmen po. Isa po siyang person with disability. Ako. God bless us all po. Bye.